Roman kung anong opinion niya dun sa mga albularyo na yun, na sila ay galing ba sila sa Diyos o galing sa kay Taning, sa Satanas, sa demonyo. Pastor Roman, go ahead. Magandang umaga po. Purihin ng pangalan ng Panginoon sa umagang ito. Doon po sa katanungan tungkol po sa albularyo. Hindi naman po lahat ng albularyo ay pinipintasan ko Pero malinaw naman po talaga ang sinasabi ng Bible, lalong-lalo na po dyan sa Revelation. Sinasabi niyan, yung mga mangkukulam na yan, at saka yung mga gumagawa ng mga na yan, hindi yung gawain ng Panginoon yan, yung nangkukulam. Meron talagang nakasulat din sa Bible sa Revelation, na dapat tayo mag-ingat sa mga ganun. Kasi ang kapangyarihan ng mga yan, mula yan sa kadiliman. Doon pa lang sa panahon ni ni Moises doon sa sa Ehipto, may mga albularyo doon na yun ang inutusan ni Paraon na yung mga bata ron sa tiyan pa lang ng kanilang ina pinapatay na para humina ang ng mga Israel, yung power ng Israel para hindi sila dumami. Talagang hindi gusto ng Panginoon ng albularyo. Pero hindi naman lahat ng mga albularyo ay masama. Kasi sa totoo lang, aminin ko sa inyo, tatay ko albularyo din naman. Pero yun ay hindi niya pinagsasabi, at saka yung kanyang pagtulong ay mula sa kanyang loob, at saka hindi po naniningil yun ginagamit niya para magkapera. Ginagamit niya yung kanyang kaalaman sa pagtulong. Pero talaga yung Bible tahasang hindi pinapaintulutan yung albularyo kasi labag sa Panginoon yun. So yun lang po masasabi ko dyan. Malinaw po yan sa Revelation chapter 21. Nandyan po yan. So hindi lahat ng albularyo ay masama. Saan nanggagaling ang power ng mga iba't ibang albularyo, Pastor? Kasi nung panahon kung nagkasala si Satanas, marami pong mga sumama sa kanyang mga angels, one-third po ng mga angels. So yun po yung tinatawag na ng mga demons. So yung mga demons na yun, yung mga demonyo na yun, yung mga bad angels na yun. Yun daw po ang ayon sa karanasan ko dahil tatay ko rin po ay albularyo. Iba-iba pong pinanggalingan niya ng mga power ng mga albularyo. Pero ang alam ko yun po ay sa mga engkanto, tinatawag ng engkanto o mga demonyo. So yun po. Nakikita ko rin yan, Pastor, yung mga nagpapagamot dun sa albularyo, nakita ko sa YouTube, ay pag sinabi ng victim na yung kamag-anak ng victim na gilitan na yan, ginigilitan, on the spot talaga namamatay yung albularyo, yung mangkukulam na yun. Anong masasabi mo? Saan ba? Yung ba'y galing sa Diyos yung power niya? Mapatay ng tao, spiritually? Malinaw pong sinasaad sa Bible na sa 10 utos lang po, huwag tayong pumatay. Labag po sa Diyos ang pagpatay. Sabi po yan sa Exodus. Isa po yan sa thou shall not kill. Pero kung tayo po ay pumapatay, walang dahilan. Kasi panahon ngayon, ang mga demonyo, pumapasok po sa tao yun. Piniposis niya yung tao para gumawa ng masama. Ingat po tayo sa mga kaharap nating mga So ang opinion mo dyan, Pastor, hindi lahat ng albularyo ay masama. Kasi yung lula ko rin, albularyo din, wala naman ko nakita na pinatay, pero marami siyang pinagaling, nagpalaya siya ng mga demonyo. Anong masasabi mo doon? Ayun naman po sa ko, dahil tatay ko rin po talagang kilalang albularyo sa amin. Sinanong ko po sa personal, kapag daw po minsan demonyo naglagay ng sakit, siya yung nagkukuha niya. Sabi niya. Kasi siya naglagay, kaya alam niya rin kung paano niya alisin.
So nalilin lang po tayo. Wala na akong Kasi kamot. akala mo ay magaling kayo pala siya rin may kagagawa. Picturean ko kayo. Dali. Share ko lang Yan yun. na naman, nakialam na naman dito. Yun po ay personal na lumabas sa bibig ng tatay ko. Nakialam na naman, no? Yun ang kanyang sinabi. Siya ang naglagay ng sakit na yan. Siya rin ang Hindi na. Ayan yung tubig ko. magtatanggal. Kaya pala nangangamoy. Pastor, yung lula ko dati kasi, bata ko, albularyo na siya. Ngayon lang umuwi kami ng probinsya. Alam niya na kami uuwi. Ang sabi ko, bakit mo nalaman na kami uuwi? 102 years old na siya. Sabi niya sa akin, sinabi raw sa kanya ng alaga niyang espiritu na tayo pupunta rito. Sabi niya, bakit pa may communication kayo sa mga espiritu? Sabi ko, meron daw siyang alagang mag-asawa ng espiritu. Yun ang ginagamit niya sa panggagamot. Siya yung nagsasabi sa kanya kung ano yung sakit ng tao, kung ano gagawin ng tao para gumaling. Yung ba at saka yung sabi niya magmula doon dito sa Manila hanggang sa Cagayan ay narinig daw ng demonyo yung mga pag-uusap. Alam daw ng demonyo yun. Alam daw yung espiritu ng alaga niya. Alam. Kumbaga ibig sabihin, pag-usap natin, halimbawa tayo nag-uusap tayo ngayon. Ayun, okay. Yung mga matanda, yung espiritu na galing sa albularyo, alam nila yung nag-uusapan natin. Ano ba yung totoo ba yun, pastor, na may kapangyarihan ba na demonyo na naririnig yung pangalan natin, pinag-uusapan natin, ang layo-layo from Maynila to Cagayan. Paano nila na-tetris yun? Ano masasabi mo? Yun po talaga sa experience ko dahil nga sabi ko nga kanina, ang tatay ko ay kilalang albularyo. Marami na po siyang napagaling na mga pambihirang sakit na hindi malunasan ng minsan ng mga doktor. Kasi po minsan may sakit ang tao na hindi ma-detect ng doktor kung ano talaga sakit niya, yung pala kagagawan ng kapwa nating tao. Oo. So sila na mayroong mga alagang mga gano'n, mga engkanto o sabi nila mga ano na yan, nalalaman nila yun. Kasi alam nila kung sakit talaga yan o gawa-gawa lang ng mga masamang espiritu. So yung mga albularyo yan, mayroon talaga yan silang mga alagang gano'n, mga kaibigan nila gano'n na tumutulong sa kanila. Mayroon silang kasi yung tatay ko noon nakikita ko kasi yung sabi nilang barang na yun, parang ano yun parang isang hayop yun na parang kung makakita kayo nung parang malaking langaw na sa kalabaw, malaki-laki doon ng konti. Yun ang alaga ng tatay ko noon. At saka ano yun, yung pinapakain nila doon yung baryang tanso. Oo. At saka yung pag nagpakain sila ng palay doon, yung hindi nahihiwalay yung balat. Doon yung nakalagay sila sa parang kawayan na may butas, saka tinatakpan nila ng tatay ko ng tilang itim. At saka delikado yung hayop na yun dahil oras na ano yun, manakit yung tatay ko, tumutulong yun. At saka nauutusan niya yun kung sinong taong gustong kagatin. So yun daw po yung sabi nilang barang. Makapangyarihan na. Pero inalis ng tatay ko yun, dinala yung sa Antique dahil muntik lang makagat yung kuya ko. Kasi kadahilanan na yung pinsang ko nahulog sa puno dahil sa kuya ko, nagalit yung tatay ko sinaktan yung kuya ko, yun, nagpulasan yung alaga niya, nangangagat. Buti nasaway niya. Kaya inalis na lang yun. Ganon Kaya totoo yun, mayroon silang mga alaga. Galing Na kaya sa kanilang saktan na hindi mo alam. hindi galing yan sa Diyos. Ay, hindi talaga galing sa Hindi galing sa Diyos yan. Kasi ang tatay ko mismo na umamin sa akin ng kapangyarihan na yun, hindi galing sa Diyos. Yun ay galing sa masamang Kay Satanas. So ibig sabihin, mga kapatid, mga Kasi yun kaibigan, po ay talagang hindi kwento po yung akin. Yun po yung experience ko sa tatay ko. At saka yung mayroon din po siyang nakita ako, nakalagay sa sako, yung parang yung alak, bukas parang manikang kahoy. Pwede ka na mamaya o bukas? Saka yun po ay dinadasalan niya sa gabi, sa alas 12 ng gabi. Nagaling Saka mayroon siyang parang pana, pinapana po yun. Ingat. Pinapag-arkisan niya. Kaya, saka isa rin po, nagtataka ako noon, Bible student ako sa Bible school. Mahusay din po sila sa Bible.
Magaling din po yung tatay ko, mahusay din sa Bible. Pero may kapangyarihang itim siya. Okay. Oo, inamin po talaga niya sa akin. Namatay yung tatay ko sa edad na 93. Walang sakit. Mahabang buhay mga yan, bro. Opo. Wala po siyang sakit nung namatay. Namatay lang po siya dahil hindi na siya nakakaalis ng bahay. Dahil nga panahon ng pandemic, pinagbawal ng mga matatanda. Pero bumabiyahe pa po ng Cebu yun. Antique sa edad ng 90, siya lang mag-isa. Okay. Kaya, Yan yun. mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po nakalagay sa Bible. Ha? Hindi nang galing sa Diyos. Hindi po. Yung sa sa albularyo. Andyan po yun sa Pinagpapatay Revelation. talaga, sabi nga, nagpapatay talaga yung kay Moises, panahon ni Moises. Yung mga nasa Biblia talaga yan na hindi yan galing sa Diyos, pero sila ay nakakapagpagaling. Kaya samantala, dahil yung kapangyarihan na ay galing sa kadiliman, na sila rin ay nakakapagpapagaling. Pero hindi yan nalulugod sa Panginoon. Ayun, mga kapatid, mga kaibigan, kayo na po ang bahala ano yung bang masasabi niyo doon sa sinabi ni Pastor, siya spiritual director ng dito siya. Okay, thank you for watching.